So yun po ang naging problema, no? Prangkahan na tayo dito, real talk lang, no? Wala na po tayong sasabing bash, hindi ko sila binabash. Sinasabi ko po yung aking na mga napansin at yung mga dapat na changes. As a fan, hindi lang ako nagsasabi niyan. No, dapat it's time to change na po. Okay, so welcome dito sa Doy TV Sports. At ang ating pag-uusapan ngayon, of course, yung laban kahapon ng Gilas Pilipinas at ng Dominican Republic. Yung mga factors at yung mga dapat nating or dapat nilang i-improve going to the kanila second game. Okay. So as a fan, ang napansin po natin diyan, mga prime causes kung bakit po tayo natalo kasi muntik na po nating talunin ang Dominican Republic, no? Muntik na, nakita niyo naman ang puntos natin. Dikitan, no? Nung lumabas lang si Clarkson ng fourth quarter, dun tayo nadali. So saan nagkulang? Sa mga napansin ko, number 1, sa place. Yun na nga po, ilang beses natin binanggit bago ang laban na yan, na dapat hindi lang po si JC ang ating primary source of score, no? Kasi nga, given na yan kahit sinong team alam na yan, na si JC talaga ang magdadala ng kupunan na ito. Ngayon, dapat, you have to involve everyone, di ba? Yung mga scorer natin, yung mga shooters natin, dapat naging involved sila dito. Kaya nga nabanggit ko may mga nasuggest tayong players na pinagtaka natin bakit nawala sila. So yun ba talaga ang dahilan? Ang play lang pala lahat is kay Jordan Clarkson. So yun na nga. So pag siya nabantay, nakita naman natin panay ang palit ng bantay sa kanya no? Talagang anticipated na ito. Pangalawa po, wala tayong legitimate ball handler. Kaya napapansin nyo, lagi tayong in-full court press. Most of the time may full court press sila. Pinipressure nila yung ball carrier. Kasi nga, in-scout na nila Na-scout nila to na wala tayong legitimate point guard. Kaya dun sila kumukuha ng points, ng chance para makadepensa at makascore na rin at the same time. Pangatlo, defensive plan natin. Ano nangyari nung nananalasa si Karl Anthony Towns? Halos pare-parehas lang yung yung sources of points niya galing sa labas. Nakita naman natin. Ano nangyari? Ano naging response natin? Si Dwight Ramos ang tumao. Yun pa lang, yung una pa lang matchup pa lang nila ni Kai, nakita na po yung kabagalan ni Kai Soto. Dapat, nakita na rin ng coach yun. Nag-switch na kagad. Sino ba kagad dapat ang itao dyan? Dapat nakaplano na. Parang, although ang plano niya talaga siguro is si Dwight Ramos, pero that is, risky po talaga yan dahil una sa height, talagang titirahan lang po yan nakita naman natin. Ito pa namang si Karl Anthony Towns naniniwala na siya ang pinaka magaling na big man shooter sa NBA, di ba? So talagang confident siyang bumato or tumira ng tres, no? Or tumira sa malayo. Kaya yun ang naging istorya. Pang-apat, yun nga, we are too much relied on Jordan Clarkson to the point na hindi siya nabibigyan ng sapat na pahinga. Kaya pansin niyo yung free throw niya, nagbimintis na. Tapos yung sa pagdepensa niya na-foul niya yung kalaban, no? Na dapat talaga hindi siya doon, dapat sapat yung pahinga niya. Kung papansinin niyo po yung attitude ng dalawang coach, kung paano sila mag-react. Yung coach ng kabila, alam na alam kung kailan gagamitin itong si Karl Anthony Towns. Sa mga panahon lang na kailangan talaga umiscore. Pero the rest, of the entire game, kontrolado kahit nadikitan ng laban. Kasi nga, may sistema po talaga sila. Kaya nangyari po sa atin, yun na nga, laging si JC. Tapos, given na po yung lagi sa basketball, talagang may mga time na nag-i-struggle po talaga mga player. Pero dapat anticipated na po natin yan. No? Bagamat si Dwight Ramos, nakita nyo naman ang skills ng taong ito. Talagang, yun nga sinasabi ko kapag consistent ng isang manlalaro, buo ang loob, mahasel, kahit sa international competition,
puputok at puputok yan. At nakita natin siya na ginawa niya yung kahapon. Ayan. So, yun ang ating mga napansin. Kaya nga nag-suggest po tayo ng mga players na sana nasa lineup na yan para yun na nga, na-anticipate na natin na alam na nila na si Jordan Clarkson na i-score, meron tayong alternative scorer. At meron tayong sapat na plays para ma-deliver yan. Hindi lang one-on-one. Kasi yung one-on-one, hindi na po, uso talaga yan sa international competitions. May mga time lang na gagamit ng one-on-one. No? Pero not all the time. Dahil nga, meron ng defensive plan dyan ng kalaban. Ayan. So, yun nga, malaki sana ang chance, no? Kung magandang rotation ng players. Ngayon, napansin natin na si Kai Sotto hindi effective na pantayan si Towns. Well, may ways pa naman para magamit natin tong player na to eh. Laki, tsaka may skills to eh. Di ba? O di kaya dahil nabangko siya, dahil maganda naman na nilalaro ni Abay. Well, pag-usapan natin si Abay. Yung pagiging veterano niya, tsaka yung mindset niya ang umubra dito. Nakita nyo naman, alam niya ang gagawin sa ilalim. Alam niya kung kaya niya ang mga defenders niya. Nakita nyo, naglolo po siya kung paano ginagawa niya sa PBA. So, hindi siya pa-banjing-banjing. Di ba? Yun nga sinabi natin sa ating mga nakaraang vlogs na kung pa-banjing-banjing siya, walang mangyayari sa atin. Pero hindi yun ang naging story. At tignan yung score niya. Di ba? Double digits. Talagang yung mindset ready siyang umiscore. No? Si Japet Aguilar, alam naman natin ganyan lang naman talaga laro ni Japet eh. Tapos sa point guard slot, no? Si Kiefer Ravena, maganda nilaro sa first half, pero sa second half di na gaanong nasilayan. Pati si Abando. So, anong nangyari doon? So, si AJ Edu, si CJ Perez. Di ba? Nakita naman natin sa mga nakaraang tune-up games, tsaka sa mga tsaka sa regular game siya within San Miguel na may capability itong umiscore. Ba't hindi na ipasok? Di ba? So, yun, no? Tapos si AJ Edu naman, nakita natin na mayroon siyang kakayanang depensahan itong si Karl Anthony Towns. Kaya maganda rin na napansin kagad yan nito ni Chat Reyes. Okay, so overall plan po for the second game natin, well, yan na po ang yung laro na yan, based na po yan sa mga dapat na i-correct ng coach. Rotation and plays. Yun lang po. Kasi ang kupunan na yan ang pinakamalakas na kupunan. Dahil nasubaybayan ko po ang Gilas at ang mga RP teams. Ito po ang pinakamalakas na kupunan. Bakit? Meron tayong Jordan Clarkson. Isang legitimate NBA scorer. 6-man po siya, no? At pagkatapos, ginanap po ang laro diyan dito sa ating bansa, kung saan meron din tayong pangalawang 6-man. So hindi lang si Clarkson ang 6-man natin. Then, meron tayong malalaking players na katulad ni Kai Sotto at ni AJ Edu. Yun na nga lang, nabanggit natin na hindi sila masyadong nagamit, no, yung mga skills nila. I'm not against Chat Reyes, pero sa laro na ito, na-expose yung yung kakulangan niya no? Dahil you have the best players, no, available on your roster. But hindi mo niya neutralize na maayos. Why you keep on relying to Jordan Clarkson? Na yun nga, na fouled out. So, anong options mo? Di ba? So, yun. Kaya sayang po, no? Sayang. At talagang nakikita sa mga muka ng Dominican Republic na talagang kinabahan sila dito. Ayan. Sige, si Towns, given na yan, magbibigay talaga ng 20 plus points yan. Hindi pa nga pumutok si Quinones di ba? So that's how great yung sistema nila. Na kahit yung inaasahang offensive player hindi umiscore, meron silang alternatives, di ba? Hindi lang sila nagre-rely sa isa. Dahil kapag yan nabantayan, wala na, tapos na, discareer na. Pero ang galing talaga ni Jordan Clarkson. Ang sarap niyang panoorin. He knows how to score.
gumagawa siya ng paraan niya para umiscore, no? Kung nasuportahan lang sana yan ng ng magandang design ng play, kung saan magiging involved man lahat, dahil skilled po lahat ng players natin diyan sa Gilas Pilipinas. Kaya para sa akin, bagamat natalo tayo, napakagandang laban pa rin po, no? Napakaganda na dapat po na ipanalo natin. Naniniwala ako kaya nating talunin talaga itong Dominican Republic. Kaya din nating talunin ng Angola, no? So yun po ang naging problema, no? Prangkahan na tayo dito, real talk lang, no? Wala na po tayong sasabing bash, hindi ko sila binabash. Sinasabi ko po yung aking na mga napansin at yung mga dapat na changes. As a fan, hindi lang ako nagsasabi niyan, no? Dapat it's time to change na po. At yun, magkita-kita po tayo sa mga susunod na video content dito sa Doy TV Sports. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pag-like at pag-subscribe. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.